President Noy Aquino of the Philippines. Brother Mike, Secretary Maroja, Secretary Voltaire Gasmin, Sister Belen, Milarden Children, Rene Sherin Michael, Congressman Erwin Cheng, members of the El Shaddai, honored guests, mga minamahal ko po kababayan, magandang umaga po sa inyo lahat. Napakahusay talaga na inyong samahan na alas 4 ng umaga ay nagbistulang hong punong-puno kayo ng enerhiya. Medyo maambon ho, hindi ko na ho pagkakahabain to, pero naalala ko nung dumating si Pope Francis at may misa ho tayo sa Luneta. Hindi ho kasya lahat sa Quirino Grandstand, tapos ako po nag-volunteer, nandun na tayo sa harapan. Dumamay tayo sa ating mga kababayan, kung maliligo sa ulan, maligo tayo sa ulan. Ngayon, nung natapos yung misa, meron ng miyembro ng ating kaparian na lumapit sa akin nagsabi, thank you. Tataka naman ako, ano pinapasalamatan? Sabi niya, kung hindi dahil sa inyo na nag-volunteer dyan sa harapan ng Quirino Grandstand, kami ang nandyan at nabasa. Buti na lang, kayo na lang ang nabasa. Sabi ko, napaka-Christian naman yatang pagbati nitong ating kapatid. Pero okay lang po yan. Talaga naman po humahanga at namamanga ako sa tuwing nakakadalo tayo sa ganitong kalaking pagtitipon. Buong buo ang puwersa ng mga Pilipinong binibigkis ng matibay na pananampalataya. Kaya naman damang-dama ang dakilang presensya at pagpapala ng ating pong may kapal. Una sa lahat po, nandito po tayo para malugod na batiin ng happy birthday si Brother Mike Velarde na nagdiwang na kanyang ika-76 na karawan nitong Huwebes. Ngayon din po, nagpapasalamat po ako sa inyong di nagmamaliw na pagsuporta sa akin mula pa nung ako'y tumakbo pagka-senador. Ulit po, maraming salamat sa inyong lahat. Tunay nga pong pinagpalang El Shaddai sa pagkakaroon ng isang mahusay at nagmamalasakit na pinunong tulad ni Brother Mike, na walang pagod, na ginagabayan at itinitimon ang inyong kapatiran palapit sa banal na kalooban ng may kapal. Sa mahigit 3 dekada ng pagiging servant leader ng El Shaddai, patuloy na nagsisilbing bukal ng lakas at inspirasyon si Brother Mike sa milyon-milyon nating mga kababayan. Tinataguyod niya ang matibay na pananampalataya sa Diyos at ang pagsagawa ng El Shaddai ng mga serbisyong panlipunan para sa ating mga kapatid na kapuspalan. Sa mga gaya nga po ni Brother Mike, lalong lumalakas ang loob nating ituloy ang pagtahak sa daang matuwid. Nakasama nating nananalangin, nagbibigay ng pag-asa sa mamamayan at nananawagang laging gawin ang tama't makatwiran. Tiwala po tayong patuloy sa magsisilbing huwaran ng paglilingkod sa Diyos at sambayanan. Pareho, sensya na po. Sensya na po kayo, hindi po tayo talaga nagtatalumpati na alas 4 maliban pag-galing na ibang biyahe. Pero talaga naman bagamat bitin tayo sa tulog kagabi, medyo lumalakas tayo na lumalakas basta nandiyan kayo. Pareho tayong kabilang sa simbahang Katoliko. At talagang halimbawa po ang El Shaddai na ginagawang masigla at buhay na buhay ang diwa ng simbahan sa ating po mga Pilipino. Kadalasan po sa mundo, ang sinasabing pagkakanya-kanya raw ang ugat ng maraming problema ng tao.
Pero dito po sa inyo, talagang pinapakita ninyo ang kabaliktaran. Malinaw naman pong isinasabuhay ninyong, I am my brother's keeper. Buti lang po wala si Butchabad dito dahil mangingiti na naman pag tayo po ay nag-quote mula sa banal na aklat. At tayo nga po sa Aklat ni Juan, Kabanata 13, versikulo 34 hanggang 35, nang magbigay ng bagong utos si Jesus sa kanyang mga alagad, mag-ibigan kayo. Kung paanong inibig ko kayo, gayon din naman mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-ibigan, makikilala ng lahat na kayo'y alagad ko. Tungkulin nga po ng bawat isa sa ating maging tanglaw ng pag-asa sa ating kapwa, lalo na sa mas nangangailangan. Kung babalikan talagang pong madilim ang kabanatang ating pinanggalingan, dahil sa laganap na katiwalaan at kahirapan, marami sa ating kababayan ang nawalan ng kumpiyansa sa Pilipinas at napilitang makipagsapalaran sa ibang bansa. Subalit sa gabay ng Panginoon at sa ating pagkakaisa na naig ang hangarin natin magsulong na makabuluhang pagbabago, pinili nating simulan at pag-alabin ang liwanag ng pag-asa kaysa mamanhid at manatili sa kadiliman. Pinili nating makiambag sa solusyon kaysa dumagdag sa problema. Gaya ng dakilang aral ni Jesucristo, nang ibabaw sa atin ang pagmamahal, pagmamalasakit at pakikipagkapwa-tao. Sa mahigit 5 taong nga po ng pagtahak sa daang matuwid, pinamalas natin kung gaano katayog ang kayang marating na nagkakaisang bansa. Nanumbalik ang tiwala ng tumbayan sa pamahalaan at muling kinilala ng mundo ang kakayahan nating makipagtulungan tungo sa kaunlaran. Naglalatag tayo ng pagkakataon sa sariling bayan nang hindi na kailangan mag-ibang bansa upang umasenso. Pinatunayan natin ang Pilipino basta't pagkalooban ng sapat na kakayahan magpapamalas ng gilas sa anumang larangan. Gaya na nabanggit ko sa aking sona, simula pa lang ito. Sa lahat ng pagkakataon, tinatawag tayong magsakripisyo at maglingkod sa ating kapwa, bansa at higit sa lahat sa ating Panginoon. Kung ang bawat isa sa atin ay maninindigan sa tama at makatwiran, kung ang bawat isa sa atin ay hindi laging labanan ang mali at ang mga tiwali, kung ang bawat isa sa atin uunahin ang interes ng mas nakakarami kaysa sa sarili, tiyak na lalo pang lalago ang mga naipunlanan natin. Sa susunod na taon, muli pong haharap sa sangandaan ang sambayanan. Naway maging gabay tayo ng ating kapwa sa pagpili ng makarapat-dapat na pinuno. Nananalig akong hindi tayo lilihis sa maganda nating nasimulan tungo sa pagkamit ng ating mga inaasam. Batid po natin, may mga harapin. Batid po natin, may mga harapin pa tayong dambuhalang pagsubok. At may ilan pa rin magnanais na bumalik sa dating kalakaran. Sa lahat na ito, ang malakas po nating sandata, panalangin, malasakit at pananampalataya. Naway patuloy nating patunayan sa dakilang pag-ibig ng Panginoon at sa ating pagkakapit-bisig. Walang imposible. Gaya ng ating tuwinang pagsamo at dalangin, pagkalooban sana ang bawat Pilipino ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala. Ngayon po at sa mga susunod pang henerasyon. Sa pagtatapos po at medyo mahaba-haba na ho'y kinuha nating oras sa inyo, maraming salamat po sa inyong pagtsatsaga. Kamakailan po yung death anniversary po ng aking ama, no, August 21. At kami po nagdasal ng rosaryo sa kanyang pumpuntod. At naalala ko nung unang mga araw po ng batas militar, kung saan talagang ang naiwang panangga natin sa kada 5 buwabalot nun ay ang pagdadasal at paghihingi ng biyaya o ng blessings po ng ating pong may kapal. At talaga naman pong daman-daman natin nun, baka nung umpisa'y tila nag-iisa kami, pero habang tumatagal, lalong nakikita namin ang magandang plano ng pong may kapal. Ulit po, happy anniversary po sa inyo lahat. Happy birthday kay Brother Mike. Magandang araw po.